G. Xiang. So essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, if I may show na lang to this committee para mas madali. Parang ang mga espiya, yung China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila kung anong gagawin nila. Parang, ito, step 1, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step 2, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bambam, Tarlac. Step 3, maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin, yung kapatid ni Michael Yang, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Si Zhang Yujin, nakita natin guilty sa Singapore para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At yung si Jiang Zhongguo, yung ama ni Alice Guo, na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun ang nagsimula, diba? Na nagpondo rin sa kanya sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, no? Na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man, ganito yung mga paulit-ulit na kwento Then there's step 4, kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender, I think over the last few days, Mr. Chair. Itong sinama Thelma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng magulay, no? May mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kaya mag-incorporate or to give itong mga capital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Basta kinukuha nila yung loob ng mga residente kasi syempre may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step 5 na maghahanap ng makapangyarihan na tao na may pera at impluwensya sa gobyerno na alam natin na tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson na kita natin, tinulungan niya, bigyan ng permit, ang mga pogo, known personality who's the lawyer and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step 6, mag-incorporate na ng mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba? Nabigyan na natin ng lisensya itong Hongshen. And then na-raid yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit inamend na yung AOI niya noong February, doon na pumasok yung POGO. So they can start incorporating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step, magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baofu, itong mga corporation ng mga Yangs, itong mga corporations nila Miss Alice Guo. Nakita natin sa Matrix today, there are so many corporate layers na pag tinignan mo, it all ties back to 2 personalities who are here. Actually, 3 personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step 8. Then dito na, pag nangyari na tong lahat, magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions, at iba pa. You know, Mr. Chair, nakakalungkot. So ito, titingnan natin, steps 1 to 8. Mukhang ito ang, kumbaga, standard siguro nila or mission order ng mga espiya na to. Na nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan silang pumasok ng Pilipinas dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore. Pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to, mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. There are steps and there are processes. At sinabi ni Ms. Alice Guo,
na our government agencies can prove naman daw. 'Di ba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Paano nakapasok ang China dito? Paano nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, diba, the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. Baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017 ay nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun lang po, Mr. Chair. And I will end again to Ms. Alice Guo with the message of your fellow Chinese spy to you. So sana medyo matauhan ka ng konti. In She's dossier, they say Guo was born here and only moved away towards the end of 2002. She says he has a message for the former mayor. 郭海挺跟我是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场。要想不必灭口呢，就把真相呢，就告诉全世界。China's Ministry of State Security did not respond to our requests for comment. Thank you. Neither did Alice Guo Huaping. So, Mr. Chair, I end my interpellation with that. Thank you. Okay, thank you, Congresswoman Nograles.